February 6, 1996, isang ordinaryong araw sa Surabaya, Indonesia. At ang mga mamamayan sa Kampung Malang ay abala sa kani-kanilang mga pang-araw-araw na gawain. Kasama na doon ang pagtulong-tulong ng komunidad sa paglilinis ng kanilang kalsada at pagtapon ng mga basura. Ang lahat ay abala sa pagwawalis at pagkuha ng mga basura. Pero sa kalagitnaan ng kanilang ginagawa, may isang tao na may nakita na parang kakaibang bagay. Sa mga tumpok ng basura nakakita siya ng mga grupo ng plastic bags. May kabigatan ang mga plastic at may lumalabas na sobrang mabahong amoy. Amoy na hindi katulad ng mga normal na basura. Kaya alam niya na may kakaibang laman ang plastic. Bago niya tuluyang buksan ang plastic, tumawag muna siya ng kanyang mga kasamahan. At nung binuksan na nila ang isa sa mga plastic bag, sobra silang nagulat sa nakita. Nakakita sila ng putol na ulo ng tao na binalot ng plastic. Natakot sila sa nakita at halos nagsigawan na sila sa sobrang pagkataranta at nagpatawag na sila ng mga pulis. Kaagad na sinicure ng mga pulis ang lugar at ang putol na ulo ay pinadala sa Dr. Soitomo Public Hospital. Pero hindi nila kaagad makikilala ang pagkakakilanlan ng biktima dahil hindi pa nakikita ang ibang parte ng katawan. Itinago nila lang maigi ang ulo pero hindi sila nagsagawa ng autopsy ng mga oras na yon. Ang kwento ng natagpuang ulo ay mabilis na kumalat sa buong Surabaya. Habang umuugong ang balita, ang mga pamilya ng may nawawalang kamag-anak ay nagpuntahan sa hospital sa pag-aakalang ulo ng kamag-anak nilang nakita. Isa na doon si Agus Porwanto na ilang araw na naghahanap sa kanyang nawawalang kapatid na babae na si Puji Astutik. Sobrang kalabog ng kanyang dibdib habang papunta siya sa hospital dahil sa takot sa maaring makita. Nung pinakita na sa kanya ang putol na ulo, doon niya kinumpirma na ulo nga yun ng kanyang kapatid na si Puji. Nung nakilala na ang biktima, pinaigting na ng mga pulis ang kanilang investigasyon. Ayon sa mga kapitbahay ni Puji, huli nila ito nakita na papunta sa bahay ni Astini, pero walang may nakakita na lumabas siya ng bahay. At kahit na si Astini ay hindi rin nila nakitang lumabas. Isa yon sa mga critical na lead kaya wala nang sinayang panaoras ang mga pulis. Kaagad silang pumunta sa bahay ni Astini para matanong siya tungkol sa pagkawala ni Puji. Kaagad siyang tinanong tungkol sa pagbisita ni Puji sa kanyang bahay, ngunit hindi nila siya inakusahan ng anuman. Pero sa hindi nila inaasahan, umamin si Astini. Inamin niya na hindi lamang niya pinatay si Puji kundi pati na rin sa pagpatay sa dalawa pang babae. Ang missing person case ay naging serye ng mas nakakatakot na kaso na nagbubunyag ng serye ng mga brutal na pagpatay na may kaugnayan sa utang. Si Astini Sumiase ay pinanganak noong September 22, 1955 sa East Java, Indonesia. Siya ay lumaki sa mahirap na pamilya. Na kahit nagtatrabaho parehong mga magulang niya, hirap pa rin sila sa buhay. Dalawa sila magkakapatid at si Astini ang bunso. At dahil parehong nagtatrabaho ang kanilang mga magulang, ang kapatid na lalaki ni Astini ang nag-aalaga sa kanya. Pero dahil bata pa rin ang kanyang kapatid, hindi rin siya naalagaan ng mabuti. Imbis na alagaan siya, madalas ay inaaway at sinasaktan pa siya ng kapatid. Kaya bata pa lang sila ay meron na silang conflict. Alam naman nating lahat na malaki ang impact ng mga pinagdaanan natin nung bata pa habang tayo ay lumalaki. Yun ang tumatak sa isip ni Astini habang siya ay lumalaki. Yung paano siya tratuhin ng kanyang kapatid. Yun din ang nagbigay sa kanya ng malalim na galit at kakaibang pag-uugali. Yun din marahil ang isa sa mga naging dahilan kung bakit siya nakagawa ng karumal-dumal na krimen na siyang sumira sa kanyang pangalan at kasaysayan ng bansa. Habang nagkakaedad ng trabaho si Astini bilang pedicab plastic cover maker, isang marangal na trabaho na siyang pinagkakakitaan niya para mabuhay ang pamilya. Siya ay kinasal sa lalaki na nagangalang Supilin at sila nagkaroon ng 3 anak. Hindi sila nagkaroon ng marangyang buhay. Katunayan sila ay nakatira sa maliit at masikip na bahay sa Kampung Malang, Utara Road. Pero ganun pa man walang kapaguran na nagtrabaho sina Astini at Supilin para maibigay ang pangangailangan ng kanilang mga anak. Sinisigurado nila na maibigay ang pagmamahal, pag-aalaga at maibigay ang gusto ng mga anak sa abot ng kanilang makakaya. Kilala sa kanilang lugar si Astini dahil siya ang tipo ng tao na handang tumulong sa mga nangangailangan. Isang magandang pag-uugali na siya nabigay sa kanya ng magandang reputasyon. Pero sa likod ng ipinapakita niya na magandang pag-uugali, may namumuo palang galit sa kanyang dibdib. Kilala din si Astini na may maikling pasensya at mabilis magalit. Kahit nasa konting panunukso sa kanya ay nagagalit siya kaagad,
at siguradong makakatikim ka ng hindi magandang salita mula sa kanya. At nakikipag-away talaga siya. Wala man siyang record na nanakit o may pisikal na nakaaway, ang masasakit ng salita niya ay tiyak na naging malaking damage sa kung sino man ang kanyang napagsalitaan. Kahit na alam nila na matulungin si Astini, nag-iingat pa rin sila lalo na pag uminit ang kanyang ulo. Kaya na iniiwasan nila na magalit ito. Maliban sa mainitin ng ulo, nakaugalian na rin niya na umutang ng pera. Madalas siyang manghiram ng pera sa kanyang mga kapitbahay na nagkakahalaga mula 20,000 rupiya o 74 pesos hanggang 500,000 rupiya o 1,800 sa peso. Depende sa kanyang pangangailangan. Hindi lamang isang beses na nanghiram si Astini, naging normal na niya itong ginagawa. Hanggang sa dumating na sa puntong hindi na niya kaya pang i-manage ng maayos ang kanyang pera. Hindi lamang ang kanyang buhay ang naapektuhan kundi pati buhay ng mga taong nagpahiram sa kanya. Hanggang sa halos hindi na siya nakakabayad. At nagpatong-patong na din ang kanyang mga utang. Simula noon ay nag-iba na ang pakikitungo sa kanya ng mga taong inutangan niya. Dahil sa tuwing sinisingil siya, halos sumabog sa galit si Astini. Pinapalabas niya sila ng kanyang bahay at ayaw niyang isipin na may utang siya. Dahil sa kanyang pag-uugali, sumikat ang pangalan ni Astini bilang mangungutang na hindi nagbabayad. Kahit siya ay na-stress na rin sa kanyang mga utang pero dinadaan lang niya sa tapang para hindi siya masingil. Ang kanyang biktima na si Puji ay isa sa maraming tao na nagpahiram sa kanya ng pera na nagkakahalaga ng 20,000 rupiya. Maliit na halaga ng pera lamang yon kung tutuusin sa panahon ngayon pero malaki na yon noong taong 1996. Pumunta si Puji noong araw na yon sa bahay ni Astini para maningil. Pero walang pambayad o maaaring walang balak magbayad si Astini. Dahil sa galit, nagsimula na si Puji na murahin at insultuhin si Astini. Dahil sa matinding pang-iinsulto, sobrang nagalit si Astini. At sa sobrang galit, kumuha siya ng bakal na tubo at pinalo sa ulo si Puji. Dahil sa sobrang lakas ng kanyang pagkakapalo, kaagad na namatay si Puji at nataranta si Astini. Kaya kaagad niyang hinila ang katawan ni Puji papunta sa kanilang kusina para itago at hindi makita. Bandang 2:00 ng madaling araw gumising si Astini. Pumunta siya sa kanilang kusina, bitbit ang malaking kutsilyo at pinaputol-putol ang katawan ni Puji sa 10 piraso. Ang bawat piraso ay maingat niyang binalot sa plastik bago siya lumabas para ikalat ang pagtapon sa iba't ibang lokasyon sa Surabaya. Nasindak ang mga pulis sa detalyadong pag-amin ni Astini, pero mas lalo silang nasindak nung ipinahayag ni Astini na hindi lang si Puji ang una niyang naging biktima. May 2 babae pa siya na pinatay, sina Rahayu at Sri Astutik na parehong mga kapitbahay at nagpahiram din ng pera sa kanya. Si Rahayu ay nagpahiram ng 1.2 million rupiya o halos 4,600 sa peso kay Astini at siya ay pinatay noong August 1992. Si Sri Astutik naman ay nagpahiram kay Astini ng 250,000 rupiya o 1,000 pesos. At karagdagang 300,000 rupiya at siya ay pinatay naman noong November 1, 1993. Ang 2 babae ay pinatay sa kaparehong paraan kung paano kabrutal na pinatay si Puji. Hindi rin sila nakita dahil ikinalat din ni Astini ang parte ng kanilang katawan sa iba't ibang lugar at sa mga ilog ng Surabaya. Kahit ang mga pulis ay nahirapan na makita ang parte ng katawan. At sa 2 babae ang kamay lamang ni Sri Astutik ang nakita. Dahil sa pag-amin ni Astini na isara ang chapter ng missing persons case, matapos ng isinagawang investigasyon, kaagad na inilipat ang kaso ni Astini sa Surabaya District Court. Noong October 17, 1996, ibinaba ng korte ang kanilang hatol na kamatayan kay Astini. Ngunit hindi matanggap ni Astini ang naging hatol sa kanya. Nag-file pa siya ng apela sa High Court sa pag-asang may antala ang pag-execute sa kanya. Habang nag-aantay sa resulta ng kanyang apela, siya ikinulong sa Sukon Women's Penitentiary sa Malang, East Java. Gayunpaman noong January 1997, tinanggihan ang kanyang apela. Dahil ang East Java High Court ay pinanindigan ang orihinal na desisyon ng Surabaya District Court. Pero determinado pa rin si Astini na makaiwas sa death penalty, kaya dinala niya ang kanyang kaso sa Supreme Court. Ngunit noong June 1997, pinanindigan din ng Supreme Court ang desisyon ng East Java High Court at Surabaya District Court. Hindi pa rin sumuko si Astini, nag-file pa rin siya para sa judicial review pero hindi pa rin binago ang resulta. Pinanindigan pa rin ang death penalty. Ang kanyang huling pag-asa ay ang humingi ng clemency mula sa presidente ng bansa.
Pero noong 2004, nireject din ng presidente ang kanyang kahilingan. Wala na siyang takas, malinaw na wala na siyang magagawa pa para mabago ang kanyang kapalaran. Habang nalalapit ang petsa ng kanyang execution, si Astini ay inilipat mula sa Sukon Malang Prison papunta sa Medeng Prison sa Sidoarjo. Doon ay nanatili siya ng 5 araw sa isolation simula March 15 hanggang 19, 2005. Siya ay mentally at emotionally na inihahanda para sa kanyang parating na execution. Sa mga oras na yon, siya ay binisita ng kanyang mister at mga anak. Sa mga huling sandali ng kanyang buhay, hinikayat ni Astini ang kanyang mga anak upang palakasin ang kanilang pananampalataya, masigasig na sumamba at ipagdasal siya sa pagharap niya sa kanyang nalalapit na kamatayan. Noong March 20, 2005, dinala si Astini sa execution site kung saan ang 12 firing squad personnel mula sa East Java Regional Police Mobile Brigade ay nag-aantay sa kanya. Kahit na pagkatapos ma-execute ni Astini, ang kanyang kwento ay patuloy pa rin na nagpatakot sa mga taong naiwan. May mga usap-usapan na ang kanyang bahay ay may sumpa o di naman kaya ay pinagbumultuhan. Kahit ang isang pamilya na nangupahan sa kanyang bahay ay hindi rin tumagal at umalis. Kahit na inayos o nirenovate ng bahay, wala pa rin may gustong tumira sa bahay. At sa kusina kung saan niya pinagputol-putol ang katawan ng kanyang mga biktima, ayon sa usap-usapan ay nakakatakot na rin at may mga nagpaparamdam. Simula nun kahit ang kanilang mga kapitbahay ay takot nang dumaan sa bahay ni Astini. Nagmistulang haunted house ang bahay dahil sa karumaldumal na nangyari sa mga biktima. Please support po my second channel na Usaping Krimen. Salitan ang pag-upload ko sa kada channel kaya kung gusto niyo na makapanood ng crime story araw-araw, maaari lamang po na i-check ang bawat channel para sa mga panibagong videos. Maraming salamat! Shout out kay Jocelyn Mutin ng UAE. Salamat sa panonood! Huwag magatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!